Hi, isang magandang araw na naman po sa inyong lahat. Welcome to Woman Up. Meron po tayong special guests ngayon. And before that, introduce ko po sa inyo ang ating co-host na si Attorney Carmela Magpantay. Hello, Attorney! Magandang hapon po ulit sa inyong lahat. Okay, ang guest po natin ngayon ay President of OSM Maritime and Managing Director ng OSM ROHQ, si Miss Maylene Borillo. Good afternoon, Miss Borillo. Good afternoon. Magandang tanghali sa inyong lahat. Thank you, Ariane, for this invitation. Thank you then for joining us. And ang isa po nating guest ay ang President ng, I hope I pronounce it right, DUL. Si Attorney Iris Bagilat. Good afternoon, Attorney! Good afternoon sa lahat. I have to switch, no? Tagalog to, hindi Bisaya. Okay. So, good afternoon, everybody. Hindi kita maiintindihan pag nag-Bisaya ako. Tayong dalawa lang ang magkakaintindihan, Attorney. Nakakalimot eh. So, kamusta naman po kayo? Kamusta po kayo? Mabuti naman, Ariane. Of course, on a personal level, mabuti naman, maayos ang buhay dito. Nasa probinsya ako. Good for you. Pero sa kabila nito, siyempre naisip kung ano nangyayari sa labas ng bahay. Mayroon tayong mga mahal gutom sa paligid. So although maayos tayo, kailangan our service to others as well. Women power kami niya ni Iris. Oo nga. Attorney Bagilat, kamusta naman dyan sa inyong dako ng mundo? Yeah, nasa bundok din ako in the east sa Rizal. But it's okay. I mean, we are fortunate. We count our blessings. We have food. We have a roof over our heads. Yes. It's also, parang for me, it's not a vacation. I think it has double, triple yung work. Because we are on constant alert, no, dun sa mga tao, monitoring everyone, both the staff and the seafarers. Kaya it's a bit difficult. We are also looking out for our people on board kasi we do have special circumstance, and they're also very challenged dun sa barko, yung mga naiwan kasi hindi sure kung kailan mababa. But otherwise, everything is okay in a sense. We are all well, and thanks be to God. That's how we are. Attorney Mel, baka meron tayo, may mga updates ba tayo dyan? Minsan nakakatakot mag-share ng updates kasi maya may pagbabago. In fact, di ba, last week para nag-usap tayo na merong bagong kalalabas sa guidelines. So, the following day, biglang iba na naman. So, naiintindihan naman natin yung mga government officials natin kung bakit pabago-bago din sila. Kasi minsan, may mga changes din sa mga nangyayari. They anticipate probably or they make you guidelines based dun sa mga past experiences o ano nangyayari sa bawat lugar. Tapos, suddenly, hindi naman siguro natin masasabing nakahaluan ng mga pasaway or may mga changes lang talaga na hindi ina-anticipate at kailangan panibagong guidelines na naman ilabas to answer yung bagong mga issues na pumapasok. Like, parang nagsimula tayo, di ba? Community quarantine, like ECQ, although sa iba, naging GCQ. Tapos, yung changes na lang na yon in general, in between, may mga liliit na mga pagbabago sa bawat sector ng ating industry. Tapos, kaya may mga new challenges din na dumarating. Like for example,
sa mga seafarers, for example, di ba nagsimula tayo na pag pinauwi sila, home quarantine is okay. Diba? 14 days. Tapos, nung magbago, naging mandatory quarantine. Walang pwedeng umuwi. Kailangan merong facility na mag-house sa kanila. Tapos, yung may test, rapid test, before the quarantine, and then after the 14-day quarantine. Kahit na-comply yun, natapos lahat, meron na namang issue pa rin. May mga nagpa-positive pa rin. Despite diba, walang symptoms, yung mga seafarers natin nakauwi lahat sa provinces. And then later on, may nagkakaroon ng positive result sa test nila. So, kaya binago na naman. Ngayon ang sinasabi, pagdating pa lang sa airport, meron na suppose, dapat, hindi na lang rapid test. RT-PCR test na ang nire-require. So, ito yung bagong changes ngayon. But then, may kanya-kanyang interpretation na naman yung mga ating government agencies. Meron nagsasabi na lahat, walang exceptions, lahat ng dumarating sa airport, mag-undergo sila ng RT-PCR test. Pero pag nakita mo yung guidelines na nilabas, para dito sa gagawing panibagong procedure, meron dalawang classification yung mag-undergo ng testing. Kailangan, pag RT-PCR test ka, kung na-identify ka na dapat mag-undergo ka ng stringent quarantine. Pero kung mandatory 14 days quarantine lang, hindi mo kailangan mag-undergo ng immediate RT-PCR test. So, matatry natin yan ngayon araw na to kasi previously wala mo i-coming sa asan talaga ngayong araw na to? Yes, kasi may nagsasabi ito gagawin. Lahat automatic. I think si Panyera Iris aware sa mga ganyan. And makaka-share siguro siya ng experience nila mismo kung anong nangyari sa mga seafarers nila dun sa mga dumarating. Pero time out lang. Bag-greet muna tayo. Happy anniversary kay Darling Sample at kay Ken Sample. Happy anniversary po sa inyong dalawa. Inyong lahat. And then hi kay Ranulfo Pascobello. Good afternoon din po, sir. Meron po kay Arnaldo Agustin Castro. More power to you both, ma'am. We are watching on board MV Prosperity for All. Prosperity for All. I like that. And then kay Maria Gina at kay Nanay Jeanette at saka sa mami ko na nanonood ngayon, good afternoon po. Actually, may question po ako sa inyo. Kasi 'di ba, siguro hindi po alam nung ibang viewers natin na syempre yung pagsampa at pagbaba ng mga seaman, may cycle 'yan. So, halimbawa we deploy around 50,000 seafarers. I don't know the exact number. We deploy around 50,000 seafarers every month. And then may process din po 'yan sa pagano. So parang may cycle siya. So, now na nagkaroon ng ECQ, at maraming mga maraming bagong protocols, how has that affected po the deployment? Miss Mai? Yun nga yun, Arian. Tama yung sinabi ni Attorney. Malaki ang problemang hinaharap, hindi lamang ng gobyerno, pati ng private sectors. First time nating lahat ito. So maraming issue. So ito yung panahon na napaka-importanting bigyan ng awareness yung mga nagdidesisyon about the maritime industry. Ang sea-based ay ibang-iba sa land-based. Sabi mo nga, tama ka, it's a cycle. So it's very important that industry like us kailangan lumabas kami at salamat sa ganitong pagkakataon. Kailangan maparating namin ano ba ang maritime industry. Tama ka, 100,000 plus buwan-buwan nagku-crew change ang mga barko, nagpapalitan at 30% doon Filipino. Imagine pag di namin magawang magpasakay ng crew, wala ring bababa. So yun yung problema ng industry. Sa aming kumpanya, ini-ensure namin na to strike the balance, dapat safe yung crew, at the same time makapagtrabaho sila, paakyat, at the same time yung mga pagod na sa barko, kailangan umuwi. So nag-strike ka ng balance. So sinisigurado namin yon. Pero
ang OSM ay isa lamang sa kumpanya sa Pilipinas. Marami kami, ilang daang agency yan, ilang libong sa 1.6 million na seafarers, 30% Filipino. So mga less than 400,000 yan. Imagine, kapag hindi namin mabuo yung cycle ng pababa at paakyat, maraming mawawalan ng trabaho. Nakikita na namin ngayon yon. Pag hindi kami makapagpaakyat ng seafarer, papalitan tayo ng Burmese, ng Indian, etc. So kaya kami ni Iris, nagkakaroon kami ng effort, maraming effort na ang Maritime Association natin, andyan ng FAME, andyan ng ALMA, andyan ng JMG, ang dami ng ginagawa at kailangan natin yan para maging aware ang gobyerno na eto po ang industriya. So it's a collective effort. Ang maritime industry, ang daming involved. May seaman, may pamilya ng seaman, merong ship owner, may manning agency, at may gobyerno. So dapat ito magtulong-tulong at kailangan nilang malaman na malaking industriya itong naapektuhan at kailangan tayong tulong-tulong na ma-ensure na makasakay ang seaman ng maayos at makababa rin ng maayos. Ang dami naming issue na gusto magkaroon ng awareness sa mga tao mula sa repatriation hanggang sa embarkation. Oo. Arian, yes. Simula, I think we have to understand na yung barko, dala-dala 90% ng global supply ng pagkain, gamot, medical equipment, kagamitan. Hindi po yan tinatransport by airplane. Nung naubusan tayo ng face mask, for example, hinintay nating madala ng barko dito yung mga face mask kasi hindi kaya yung local production. Sino po ang nagdadala niyan? Barko. Sino po ang tao sa barko? Yung seafarer po nating kapitbahay na hindi natin alam na yung pala yung halaga ng kanyang hanap buhay. Ngayong COVID time, binibigyan natin ng kahalagahan ang nurse, rightly so, no? Yung mga doktor, yung garbage collector, yung naglilinis, mga janitors naglilinis sa hospital, yung grocery workers. Nandun din po yung dapat, yung ating seafarer. Kasi sila po talagang nasa gitna din ng battle, ng digmaan, na invisible warfare. Ito po yung nangyayari. Sila yung dahilan kung bakit may stock pa sa grocery at may nakakain pa tayo or yung mga ventilators available nung hindi pa nakagawa ng local. Sila po yun. Sila ang nagdadala noon from different countries. So, kaya lang po, yung trabaho sa barko, mahirap, challenging, nakakapagod. Hindi po kaya na magtagal ng mahabang panahon. Pinagbabawalan rin po yun kasi pag may mapagod yung tao, na-aksidente. Tapos may pagkakataon ding nagkakasakit din yung mga tao on board or na-aksidente. Kailangan din silang ipagamot. Yun po yung nagiging challenge ngayon kasi nahihirapan kaming pababain para makapagpahinga muna, makapagbakasyon yung mga nasa barko at aming mapalitan din ng Filipino. Yun ang sinabi ni Mylene earlier. At ang laki ng problema na yan kasi una, kadamihan talaga ng ship owners dependent on the Filipino crew. Kaya lang po, kung kinakailangan nilang tumuloy pa rin sa operations at walang option tayong maibigay, hahanap sila ng ibang kapalit. Ngayong krisis ng ekonomiya ng Pilipinas, mas lalong kailangan ng hanap buhay ng tao, ng ating kababayan. At sana itong isang essential work, sana ay hindi na po mawala sa atin. Kaya po yun yung aming message lagi sa lahat na kailangan na po natin protektahan yung marinong Filipino. Kasi po pag hindi natin gagawin yan at protektahan yung kanilang hanap buhay, malaki po ang mawawala sa atin. Kasi doon sa nire-remit pa lang ng Filipino crew sa taon-taon, no, sa ating bansa, sa sahod lang nila, umaabot ng $6 billion collectively. Taon-taon po yun. Wow. Hindi pa natin alam yung impact na yun na
medyo tumigil yung sa hotel side, yung sa cruise. Kaya malaki din ang impact niyan. Pero dito sa cargo side, nagdadala yan ng mga supply. For example, gasolina. Yan yung mga barko na yan ang nagdadala ng gasolina sa iba't ibang bansa. Nagdadala ng mga LPG. Sila po yan. Pag naitigil po yan, malaki ang problema natin sa atin ding pang-araw-araw. And it is important na yung mga workers, yung mga seafarers, makapagbakasyon, makababa, makapagpahinga, at makapagpalit tayo ng taong umakyat din sa barko. Tama yun. Actually, kasi marami rin naman sa gobyerno natin. I think yung maritime industry kasi, it's like, kung hindi ka nasa industriya, mahirap intindihin kung ano yung sistema, mahirap So ano po ba yung mga suggestions or recommendations ninyo para dun sa nangyayari na natin ngayon, sa process na nangyayari ngayon? Arian, tulad ng sinabi ko kanina, ina-acknowledge namin lahat ng mga aksyon ng gobyerno, both public and private. Marami namang ginagawa. Pero sabi mo nga, hindi lahat nauunawa ng industriya natin. So, meron tayong repatriation, may embarkation. Marami na ang nagbibigay ng suggestion about repatriation na kung maaari sana na itest ang mga bumababa na seafarer at pag negative naman sila ay makauwi na sila sa bahay nila. Bukod doon, isa sa major suggestion naming mga manning agency at tutulong talaga kami to make it happen is magkaroon ng mabilis na proseso sa pagsampa ng mga seaman. Kasi dalawa ang pinoprotektahan natin, ang trabaho ng mga nandito ngayon sa lupa at ang welfare ng mga nasa barko. Sabi nga ni Iris, kapag ang mga nasa barko ay patuloy na hindi mapalitan for 6 months, 7 months, 8 months, may safety issue na dyan. May safety issue, may mental issue. So anong suggestion namin? Sana magkaroon na ng mga flight papunta sa port. Sana din magbukas na ang embassy kahit online para ma-facilitate ang mga visa ng seaman. Sana din matulungan natin ng POA na magkaroon ng continuous online processing na ginagawa naman nila ngayon. Sana lang yung ibang services din tuloy-tuloy. Yan yung mga kailangan eh. At ang major dyan is i-identify natin ang seafarer as key workers din. Sabi nga niya is $6 billion a year ang pinapasok ng mga seafarers sa Pilipinas. Ilang pamilya ang maapektuhan dito, both on board and on vacation. So, ang bigyan lang sila ng importansya na maging key worker sila at magkaroon sa mobilization na maayos sa Pilipinas na dapat safe sila. Yun lang yung ilan sa mga suggestion naming mga agencies as well. Attorney Bagilat? Unang-una, yung pagpapa-COVID test sana ng crew na nakababa na at yung quarantine cost, hinihiling na po ng industriya na ang OWA na po ang magbayad. Kasi po merong talagang contribution ang mga ship owner sa OWA. Dati kada kontrata, ngayon every 2 years na nakapondo na po sa OWA. Sa pagkakaalam ko, medyo 5 billion pesos na po yung pondo na yon for seafaring alone. Sa computation po natin, kung hahayaan po natin na yung either the ship owner or the agency will pay for it, aabot po ng 3 billion. Walang isang industriya ang kayang bayaran yon. And the second place, kaya nga po may fund para po ito talaga sa seaman. Kaya po pumayag na magbayad ng ship owner. So sana magamit 'yon para doon sa COVID testing ng mga nakauwi na at yung kanilang quarantine costs kung kinakailangan at pagpapauwi nila sa probinsya.
Kung kailangan din po yun magamit para sa COVID testing nila pag alis ng bansa, papunta doon kung saan sila sasakay, mas mainam po yun para bawas din gastos doon sa atin, for Filipino crew. Kasi pag masyado na rin tayong magastos, syempre maghahanap din ng ibang worker, yung ship owner. Kasi hindi po talaga kaya ngayon ng mga barko dahil ang dami po sa kanila, wala ring kargamento. Nakatenga din po yung barko kasi pagpasok nila sa isang puerto, naka-quarantine sila for 14 days. So wala pong hanap buhay din yung barko. So una po yan, hinihiling natin yung OWA fund na magamit na dito sa COVID testing at lahat ng quarantine cost pati sa repatriation sa probinsya. Pangalawa po ang hinihingi natin na sana yung sinabi nga ni Ms. Mylene na yung PUEA, yung sea-based center, may mga processes kasi na partial lang ang operation. Sana buong-buo po ang operation kahit na po online lang, particular sa sea-based. At kahit na po sila ay working remotely, work from home. Kaya naman po kahit na work from home yung arrangement. Yung pangatlo, sana i-facilitate lang po yung movement, lalo na yung mga paalis na seafarer na galing sa kanilang community from their LGU na makarating man lang ng NAIA for the international flights. Because without that movement, kung hindi sila makakaalis, hindi makakasakay sa barko, mawawalan sila ng hanap buhay at mawawalan at yung barkong kanilang sinasakyan, pag walang tao, hindi rin yun maka-operate at wala yung masa-stop yung essential goods movement. Importante po yun. Yung nire-request ni Mai na sinabi niya na sana ma-request ng embassy ng DFA natin na yung embassy tanggapin na yung online processing ng mga visa. Kasi magbubukas na pero nakasarado yung processing ng visa dahil nga po sa ECQ. So yun po ang ating hinihingi. Attorney Mel? Gusto ko lang siguro dagdagan din yung sinabi ni Peñera, Kasi problema kasi nga talaga yung pag-shoulder ng mga cost. Testing, quarantine, and then, of course, the transportation going to and from within sa provinces ng mga ating seafarers. Gusto kong dagdag na sana mapaayos din yung sistema ng pag-mobilize nitong ating mga seafarers. Kasi, problema na natin yung cost. Pagkatapos nagawa na lahat yon, mandatory quarantine, lahat ng testing, lahat ng certificate, pauwi na lang sa province. Hindi pa makauwi kasi walang available transportation. Tapos, kung magkaroon man ng available transportation, minsan, nagkakaproblema dun sa pupuntahan. Kasi, pagdating doon, hindi tinatanggap o may problema na hindi na-comply, pinapabalik ulit dito sa Manila. So, sayang yung cost, yung oras. Imagine mo, 1 month nang naka-quarantine, sabihin na natin na test na for COVID negative na more than 1 month, hindi pa rin nakaka-uwi sa province. Bakit? Diba? Bakit? Kasi walang transportation. So, sana i-open din nga yun, yung facility na yun, na mabigyan ng pagkakataon yung ating mga seafarer na makapag-travel, papunta man sa kanilang bahay, pauwi sa kanilang probinsya, at papasok kung saan sila papasok ng trabaho. Kasi, tama yun. May mga seafarers tayo na ready na for deployment. Kaya lang hindi rin makalabas ng Pilipinas kasi wala din transportation. Or kahit man lang from the province sila, hindi rin makalabas kasi hindi ina-allow, walang available transportation. Yun, isa pa siguro yun. Kasi kahit sinusunod natin yung mga mandatory quarantine, testing, lahat ng yun, pero nai-imbak naman sila dito sa Metro Manila or sa provinces nila na dapat ready na silang makalabas at mapalitan yung mga pagod na natin ng mga, sabi ko na frontliners din yung ating mga seafarers kasi tama yung sabi kanina, nagdadala sila ng mga goods na kailangan din natin to fight COVID, diba? Itong pandemic. Yes. So tama yun, hindi concentrated din sa mga health workers, sa mga grocery attendants, sa mga security guards. Yung seafarers din natin are frontliners. So, kung hindi natin sila bibigyan ng maayos sa transportation going to and from yung work nila,
parang, diba, wala din. Kasi may mga health workers tayo, wala naman silang PPE, wala silang mask. Kasi yung ating mga seafarers na dapat magdadala sa kanila doon, can't afford na to travel dahil pagod na sila. Di ba? So, parang may gap dun sa cycle. May gap. May mga comments dito galing sa CEO ng CF Sharp na si Miguel Rocha. Sabi niya, yes, the growing pressure to execute crew changes is critical. More than the difficulty of repatriating crew will be the Philippine manning industry to deliver healthy COVID-free seafarers to relieve crew long overdue to be replaced. Tapos meron tayo from Ruby Torres. Blessed Monday po, ma'am. Blessed Monday rin, Miss Ruby. And may nagtatanong na yung ask ko lang po, yung naka-quarantine na seafarer sa Sheraton Hotel, bakit ang tagal ng result ng swab test nila? They are staying at the hotel since April 18. And as of now, wala pa yung result ng swab test nila. Diba? Yung isa pa yung problema na lahat nagawa na lahat. Sabi noong una, within 48 hours, lalabas yung result. Pero 8 to 10 days, wala pa din. So, tinatanong na din natin. I think I have to make it clear, that's beyond na the control of the manning agency. Yeah, pero sana, kaya pinapanawagan din natin sa ating precisely, Cross, diba? That's beyond our control, but yung mga kumpanya na o mga grupo na tulad namin ni Iris, pinapa-aware namin ng mga taong nagdedesisyon bakit kailangan dapat mas iksian yung resulta kung posible. Kasi yung mga yan, ang tagal na nila sa barko, bumaba, ang tagal na dito, hindi nila nakikita yung pamilya nila. So, kaya namin ginagawa yung awareness campaign. May suggestion din po si Captain Sabay, synchronized crew change, common international flights for seafarers with common destination date and time. This will require cooperation among agencies. Is that possible daw po ba? Yes, very much possible. Kaya nga. Yes. Very much possible. Iris and I are discussing even logistic dito sa Maynila, right. Diba? Sa international naman, ang dami na ring organization na nag-iisip niyan to magkaroon ng hubs kung alin ang mga port hubs na pwede ang embarkation. But it will take nga hindi lang manning agency, ang daming stakeholder, government, dun sa bansa na yon, maraming stakeholders dito. I think ICS is doing a lot din kasama ng maraming international organization. Hi, galing kay Mars Lawrence Francia. Hi girls. Hi Guy. And meron galing kay Ping Tanlu, dapat may hazard pay din po mga seafarer. I think that's different That's different topic at so maraming dapat talaga na mangyari, pero ngayon importante sa atin ay sabi mo nga Arian, yung cycle ay hindi ma-cut. So yun yung welfare ng seafarer ang number one, both health and both na ma-embark sila sa barko. Okay po. Meron po ba kayong any mensahe para po sa ating mga viewers, na ating mga seafarers and their families na nanonood po ngayon? Okay. I'll start first. Itong crisis na to is not, especially in Philippines, itong crisis na to ay hindi lang health issue. Ito ay economic issue din. At lahat tayo hindi prepared dito. At ginagawa natin ang lahat na magagawa natin to for the safety of all people. Ito yes, nananawagan kami sa gobyerno, nananawagan kami sa mga ibang organization, pero importante din na habang ginagawa natin to, tayong mga kumpanya, tayong mga agency, let's do the best we can for the welfare of our seafarers and family. Marami pa tayong magagawa in our own backyard. Isipin natin yung
health ng bawat seaman at ng bawat pamilya nila. Yung seaman dito at seaman sa barko. Tawagan natin sila, magkaroon tayo ng dialogo, make sure na well-informed sila sa mga nangyayari. Sa seaman naman, sana lagi kayong nasa maayos na kalagayan. Alam namin hindi ito madali at ito'y napakahirap na sa iba na matagal na nag-aantay. Ginagawa namin ang lahat. Pero habang ginagawa namin ang lahat, sana you keep yourself healthy. Please make sure to follow the guidelines para mapanatiling COVID-free kayo. Panatilihin yung you attend virtual seminars na nandiyan. So it's a collective effort. Lahat tayo. Hindi lang gobyerno, ha? Dapat din private organization, dapat din pamilya, dapat din mga seaman. Gagawin natin ang lahat para magtuloy-tuloy yung cycle. Attorney Bagilat? Yes, to everyone, syempre our colleagues at sea, yung mga seafarers natin, their families who are here, one is, it is very difficult. It is very challenging. Naiintindihan namin yung nasa barko, tapos hindi sure kung kailan ang baba, kung hindi kayo nakakapag-shore leave, wala kayo ibang nakikita, kundi yung mga kasama ninyo at yung dagat. It is a very understandable circumstance. Take advantage of connectivity ng IT. At least you are able to get in touch with people around you. We now know how it is like in your experience kasi naka-quarantine kami. Alam na namin yung nararamdaman yung matagal na nakatenga lang at hindi pwedeng bumaba, hindi pwedeng lumabas. We share that with you. At the same time, to get through this, we just have to look at the positive. No? We count our blessings kasi that's one of the things that will help us. No? And then also the same, I echo the same thing na sinabi ni Mylene na dapat yung seafarers na alam nyo nang may line up in the next 2 to 3 months, please keep yourselves well. Avoid any unnecessary exposure. Do all the protocols para hindi po kayo mahawaan. Kasi kailangan kayo ng pamilya ninyo, kailangan na rin kayong bumalik if we are successful with our push na makasakay kayo po agad. Sama-sama na po tayong to raise awareness no dito sa problema natin sa industry. Ang lalakas ng seafarers sa social media, matindi mag-Facebook at mag-Twitter. Please use that to help us push in the right direction. Kasi you are needed back on the vessels. We want you back at sea. At the same time, we are all aware of the restrictions. Medyo overwhelmed po lahat talaga ng systems at the moment. At unfortunately, hindi tayo ang first priority at this point. The first priority is really safety, which is health. Kaya po, be patient, be well, and at the same time, sa families, don't get discouraged. We are doing all our best with your help. Attorney Mel? Siguro, sum up ko lang, no? Tama yung pwede natin masabi sa ating mga kababayan na seafarers. Habaan po natin yung ating pasensya. Kung dati nagpapasensya na tayo, dagdagan po ulit. Kasi yung assurance naman po ng mga nakaupo at nag-aasikaso sa inyo, ginagawa po nila lahat ang pwede nilang magawa at mag-isip para maayos tong ating sitwasyon. So pasensya po, habaan natin. At kung may naisip po kayong maitutulong, sabi nga ni Kanyara kanina, malakas sila sa social media at lahat ng klase ng communication na pwede nilang gawin. Paabot po nila kasi baka akala nila walang maitutulong yung naiisip nilang solusyon. Baka hindi pa namin naiisip o hindi pa naiisip mga nakaupo. Baka mabigyan sila ng ganong idea na, ito pala nangyayari dito. Hindi namin yung nakita noon. So, or ito pala may paraan na naisip ganito na baka pwedeng na-consider at may dagdag sa mga ginagawa para malagpasan natin ito lahat.
Yes. May last message na naputa, nakahabol bago tayo magsara. Galing kay Carl Alguere, magandang hapon po sa lahat. Mabuhay ang girl power sa industriya ng mga marino. Yes. Happy Mother's Day to all. Para sa akin naman, speaking from the side of the union, marami kasi ako nababasa minsan mga messages sa amin na dapat ang money agency sila magbayad ng PPE. Dapat alalahanin po natin na itong pandemic na to, lahat po apektado, pati ship owners, pati po yung mga manning agencies, everyone is doing their best. Wala pong nagpapabaya. Saksi po ko dyan, nakikita ko po kung papaano naghihirap din yung mga money agencies para alagaan ang kanilang mga seafarers. Konting pasensya lang po. Tandaan nyo po, kung wala pong employers, pag sila din po bumagsak, lahat po tayo babagsak. So, sabi nga po ni Pangulong Duterte, we heal as one. Kaya dapat po magtulong-tulong tayo. Medyo magkonting pasensya pa po dahil lahat po tayo dito kailangan ng maraming pasensya at concern at kailangan natin i-voice out na sa gobyerno na tulungan tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalo sa ating Woman Up. Thank you po. And tomorrow, samahan niyo po kami sa Kapihang Marinero kasama si Engineer Ramirez, si Captain Sabay, si Engineer Gascon at si Captain Flores. See you po again and Woman Up! Thank you! Thank you po. Thank you. Thank you. So, ulitin. Ulitin. Still live.